Hi po! Welcome na naman po sa ating YouTube channel. At ito na naman po ang inyong China Shop Vlog. For today's content, i-share ko po sa inyo, lalo na sa aking mga subscribers at sa aking viewers, at yung mga baguhan na mga nagpa-vlog, lalo na sa mga small YouTuber na katulad ko, paano po na-overcome ang lahat ng mga challenges sa aking YouTube channel. I-share ko sa inyo yung mga steps or mga way na ginawa ko para overcome ang mga challenges sa aking YouTube channel, lalo na sa aking pag-vlog. Na-overcome ko po ito sa pamamagitan ng of course, lakas ng loob. Number one po yan na ginawa ko is that kailangan maging malakas ng loob mo sa pag-vlog. Kailangan talaga sa pag-vlog guys is that malakas ang iyong loob. Bakit? Dahil dito makikita kung may potential ang iyong channel na umangat at makipag-compete sa ibang channel. Ayan, so, syempre, ikaw nga, sige, ask ko nga sa'yo, kung kakapanood ka ng vlog na parang inaantok yung nagsasalita, mas boring yung panoorin. So, kailangan guys, kapag nagpa-vlog ka, dapat graceful at hindi ka nahiyang magsalita sa harap ng camera. Yan. So, yun po yung unang-una kong in-overcome, yung pagiging mahiyain sa harap ng camera. Yung kumbaga, kailangan mag-iisip ka pa, naglo-loading yung utak mo kung ano yung dapat mong sabihin. And yung unang-una ako nag-start sa pag-vlog guys, kailangan meron pa akong script. Gumagawa pa ako ng script dati para yung sasabihin ko is nasa harap ng aking cellphone para hindi na ako magme-memorize. But then, na-improve ko naman yung sarili ko at may nagsabi sa akin na kailangan kapag nag-vlog guys, kailangan parang nakikipag-usap ka sa iyong audience or sa iyong mga viewers. So yun po yung dinidevelop ko, yung pagiging mahiyain ko, dinidevelop ko siya as para ma-overcome ko po yun, para ma-overcome ko yung mga bagay na dapat kong i-improve sa aking pag-vlog. Ino-overcome ko rin po yung mga bagay na challenges lang lalo sa pag-take ng mga footage, ng mga videos. Kailangan hindi ka rin mahiyain sa pag-take ng mga videos, pagkuha ng mga footage. Kailangan nasa angle ko talaga para naman kahit pa paano hindi mag-boring din yung manonood ng ating YouTube channel. Yan. Kasi syempre guys, kapag nagba-vlog ka, unang-unang tinitingnan yung videos mo. Minsan, kapag hindi gusto ng mga nanonood yung video, it is possible na i-skip nila yun or hindi nila panonoorin. Sayang naman po. Kasi nag-e-effort tayo na gumawa ng videos tapos i-skip lang tapos hindi nila panonoorin. Sobrang sayang po talaga. Ibang steps na ginagawa ko po is that nanonood po ako ng mga tutorial sa YouTube. Yan, mga tutorial like kung paano gawa ng video footage, kung ano yung dapat gawin, yung exact size, exact location, at of course, kailangan dapat hindi maingay. Pero since na wala tayong ibang spot na pwede tayong mag-vlog, so dito ko na lang naisip mag-vlog. Yung hindi ka nadidistract or kung halimbawa may distraction man sa pagsasalita mo, kailangan tuloy-tuloy ka, hindi yung naglo-loading. Kasi normal po talaga, lalo na pag nasa work ka, hindi ka makahanap ng perfect spot para pwede kang mag-vlog. Ayan. So, isa pang bagay na ino-overcome ko sa pag-vlog, sa vlogger, sa YouTuber, yung mga kinikriticize ka, hindi mo naman talaga maiwasan yun na mayroong mag-criticize sa'yo. Especially yung realistic yung kaibigan mo, yung friend mo, or pinakamasakit sa lahat yung kamag-anak mo na walang tiwala sa'yo na in a way na hindi aangat yung YouTube channel. Sana apektuhan pa ako sa ganong mga hurt, mga salita. Pero, ginagamit ko po siya as challenge or stepping stone para mag-proceed pa ako sa pag-vlog. Yun po yung unang ginawa ko. O yun po yung ginawa ko para mas lalong lumakas ang loob ko sa pag-vlog. When it comes to pag-create po talaga ng content, yun po yung masasabi ko na mahirap po na way. Kasi mag-iisip ka kung ano yung pwede mong gagawin content, kung ano yung topic. Siyempre, as a small vlogger, small YouTuber, kailangan maging creative ka or mag-iisip ka kung ano yung way kung paano mo mapalago yung YouTube channel mo. So, yun po yung mga challenges na naranasan ko. And na-overcome ko po yun dahil nagpipray po ako. Ayan, nagpipray ko kay Lord. Nagpipray ko kay God. Nabigyan niya ako ng talino para ma-overcome ko yung lahat at makapag-isip ako ng content na pwede kong i-share sa inyo. And but then, nagkatotoo naman, bigla-bigla na lang po habang nagdadrive ako or naglakad ako, bigla po ako may naisip na content or na topic na pwede kong gawing content. Kapag nakapag-isip ko ako ng content na pwede i-share sa inyo, yan, hindi ko na yun pinalagpas pa. Ginagawan ko kaagad ng videos yun. Kahit ganito lang, salita. Sa pag-vlog din, para ma-overcome, kailangan totoo ka sa sarili mo. Ayan, maging totoo kayo na way na kung ano yung mga gusto mo, kung ano yung mga desire mo, kung ano yung maging passion mo as a vlogger. Maging simple ka lang.
Simple ka in a way na paggamit mo ng gadget, simple ka in a way na paano ka magsalita, walang masyadong arte, walang masyadong kung ano-anong mga sasabihin. Basta direct to the point ka lang dapat para mas lalong may address mo doon sa nanonood at mas lalong may address mo yung topic mo sa mga viewers at kung paano nila ito maintindihan. Yun pa kasi yung pinakamahalaga, yung paano maintindihan ng inyong mga viewers ang iyong topic para magkakaroon sila ng idea at of course may apply din nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayan. So lastly, na-overcome ko siya in a way na magtatsaga. Pagpupursige. Yan. So, yun. Yung pinaka-finalist, hindi ako sumuko sa pag-vlog. Talagang pinag-continue ko siya, pinagtsagaan ko siya. Kahit mahirap mag-edit, mahirap gumawa ng thumbnail, mahirap mag-monetize yung YouTube channel, mahirap makahanap ng subscribers. But, pinagtsagaan ko, nagpupuyat ako dati. Gumawa ako ng content na which is informative, learning, and entertaining. And of course, nakikipagkaibigan ako sa ibang tao, nakikipag-socialize ako para i-subscribe yung aking YouTube channel. Hindi pa ako nagpadala sa mga disappointment, distractions, and rejections. Yun po yung pinakamahalaga. Kung bakit na-overcome ko lahat ng mga challenges sa aking YouTube channel. And of course, finally, yung prayers. Yan, kasi tulad ng sinabi ko, guys, hindi mo makakamit ang lahat ng bagay dito sa mundo kung wala kang pagdadasal. Kaya, paggawa ko ng aking YouTube channel is meron kong kasamang pagdadasal sa Diyos at pananalangin. Kasi bihira po tayo makahanap ng kakampi. Si Lord lang po talaga ang pwede natin kakampi. Can you imagine, sa sobrang hirap talaga mag-vlog. Yung iba nga, halos hindi nakakahanap ng subscribers. Pero ako, ang dali-daling makahanap ng subscribers. Magugulat na lang ako, guys. Nagiging ganito na yung subscribers ko. So, thankful ako kay Lord dahil dyan. At of course, thankful din po ako sa inyo, guys. Lalo na sa mga sumusuporta at pupunta sa aking YouTube channel at naniniwala at nagtitiwala sa akin. Maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Ayan. So, please don't forget to hit notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Ayan. So, ako po ay naniniwala na kung kayo mo mabuhay today, kayo mo rin mabuhay tomorrow. And you can do it! Ayan, so please don't forget to subscribe and hit the notification bell. And thank you so much, guys. And don't forget to pray always. Thank you.